pananampalatayang taglay ng isang Kristiyano. Ano mang bagay yung ating dinaranas minsan, mahirap man ito katagumpayan. Dapat lamang na ipagpasalamat natin sa ating Panginoon. Katulad ko po, sabi ko nga sa inyo, patuloy niyo rin akong tulungan manalangin para doon sa aking karamdaman. Pero masayang-masaya ako dahil nasa Panginoon ako. Yung aking blood can na binigay ko sa inyo minsan ay 396. Ngayon, ang blood can ako kahapon din. Ang lumabas, 404. Tumaas pa. sabi ko sa sarili ko, nag-iingat naman ako, pero siguro, yun nga yung binigay ng Panginoon. At hindi po biro yun. Yung magkaroon ka ng fasting blood sugar na 404 yung dami niya. So, ibig sabihin, medyo delikado po yan sa katawan ng tao. Pero, bakit nyo napapansin parang napakalakas ko naman? Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Ibig sabihin, iyon ang pinagpapasalamat ko sa Diyos na patuloy niya akong binibigyan ng kalusugan. At nagpapasalamat ako sa ating lahat ng kapatiran na lalo na yung patuloy na nanalangin para po maging malakas ang inyong lingkod. Ay ako naman, wala na akong masyadong iniisip na napakabigat na bagay kung hindi mag-share na lang na mag-share ng Word of God. Katulad po ng gagawin natin ngayon. Dalangin ko po na maging kagamit-gamit yung ating pagpupulay-bulayan ngayong umaga. Ang ating pong pag-aaralan o pagpupulay-bulayan ngayong umaga ay mayroon pong title na The Potter's Hand. Alam na alam natin itong lahat. Pag sinabi natin The Potter's Hand, alam natin na ito yung ating Diyos, mga kapatid. Kaya lang, paano ba tayo hinuhubog ng ating Panginoon? Paano ba tayo binibigyan ng Panginoon ng sinasabi sa ating paghubog sa pamamagitan ng kanyang salita? Kasi yun ang pinaka-importante po, yung salita niya. Hindi naman yung tayo huhubugin pababa siya rito sa harapan natin at huhubugin ka ng napakabait na tao. Hindi. Kung hindi, sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang ating pong talatang pag-uusapan ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa Jeremiah chapter 18 verses 1 to 6. Samahan po ninyo ako, tumayo po tayo pansamantala at ating pong basahin ang talatang ito. Ang sabi po rito, babasahin ko po siya ng tuloy-tuloy, mabagal, at sa wikang Pilipino o Tagalog. Sinabi sa akin ni Yahweh, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at may ipapahayag ako sa iyo. Si Yahweh mismo nagsalita. Kaya nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayo sa kanyang gawaan. Kapag ang ginagawa niyang palayok ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinasabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatan gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayok sa putik na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik na sa kamay ng magpapalayok. So kung mapapansin po ninyo yung talata, every time na pababasag tayo, every time na magkakasala tayo, anong ginagawa sa atin ng Panginoon? Hinuhulma niya tayo ulit sa isang magandang resulta ng ating katauhan, mga kapatid. At iyon po ang mahalaga na dapat makita natin. Tayo po ay umuko at tayo po ay manalangin. Purihin po, Panginoon, ang pagkabasa ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, na patuloy kami rito nakaka-attend, Panginoon, sa gawain ito upang magpuri, magpasalamat, at luwalhatiin, Panginoon, ang makapangyarihang pangalan mo. Alam namin, O Diyos, na Ikaw ay banal. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay. At Ikaw ang Diyos na natatagpuan namin o nakikita sa lahat ng dako, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Taglayin namin ito, Panginoon, na
Lahat, Panginoon, every word on this scriptures, Panginoon, ay tumimo sa pinakamalalim na bahagi ng aming buhay. At higit sa lahat, Lord, anumang bagay, yung meron kaming daladala, anumang bagay, yung aming naging pagkakasala, kamalian, Panginoon, at anumang bagay, Panginoon, yung nagiging sagabal, Panginoon, sa paglapit namin sa inyo, Panginoon, hulmahin mo kami. Panginoon, multihin mo kami, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, maibalik mo, Panginoon, kung ano man yung plano mo sa bawat isa sa amin. Totoo, Panginoon, kami lumalayo. Ngunit, alam namin, O Diyos, na patuloy ka nakatunghay sa amin. Kaya nga po, Panginoon, yung kabaitan mo, kabutihan mo, Panginoon, sana, Panginoon, ay hindi mo walang saysay sa aming buhay. Binanggit mo nga sa iyong salita, Panginoon, sa Isaiah 55:11, na lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo, lahat ng nasa isip mo para sa aming Panginoon, ay hindi babalik ng walang kabuluhan para sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, taglayin namin, Panginoon, ang mga salita mo sapagkat napakahalaga dito, Panginoon, upang hubugin kaming lahat, lalong-lalo na ang mga kapatiran namin nakikinig ngayon. Ganon din, Panginoon, dinadalangin namin yung mga kapatiran wala sa amin ngayon na hindi namin kapiling for some reasons. Katagpuin po, O Diyos, ang kanilang pangangailangan. Pero kami nandito ngayon, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, namnamin namin, Panginoon, ang ganda ng iyong salita, ang kabutihan mo, Panginoon, sa aming buhay. At Panginoon, itago lang po ninyo ang inyong lingkod sa inyong banal na likuran at maging tuntungan lamang ako, Panginoon, ng inyong kaluwalhatian habang ako po ay naghahayag ng inyong salita. Ito po ang aking panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, pansamantala po, makakaupo na po tayo. So, kung titingnan natin, mga kapatid, yung binasa natin kanina, makikita po natin doon yung salita mismo ng ating Panginoon na kitang-kita natin kung papaano na dapat daw ay pahalagahan natin yung kanyang salita. Bakit? Sapagkat ang salita ng Panginoon ay hindi babalik ayon sa kanyang salita, nang walang kabuluhan sa kanya. Ibig sabihin, pag hinulma tayo, bawat isa sa atin, alam natin, perfect yan. At minsan, nababasag tayo. Minsan, nadudurog tayo. Minsan, nagkakasala tayo. Anong sinasabi? Muli, huhulmain pa rin tayo ng ating Panginoon. Pero, wag na natin isipin, ilang beses ba tayo kailangang hulmahin ng ating Panginoon? Ano po? Iyan ay napakahalaga para sa atin. Sabi nga natin, lahat ng bagay sa Diyos ay may hangganan. Lahat ng bagay sa Diyos, mga kapatid, ay meron lang siyang isang plano para sa ating lahat. Sabi natin, plan A, no plan B. Kaya nga, ang sabi sa atin doon, pag tayo mismo ay hinulma na ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban, dapat, mga kapatid, ito po ay ating panghawakan. Ito po ay ating sundin. Ito po ay ating tuparin, mga kapatid. Lahat ng bagay at salita niya na nanggagaling mismo doon sa banal na kasulatan. Paano ba tayo nagmomolde ng isang palayok? Lahat naman siguro tayo familiar kung paano binubuo ang isang palayok. Ano po? At anong mga bagay yung kailangan mismo natin para mabuo yung isang palayok daw. There are 5 elements. May 5 raw na elemento para makabuo tayo ng isang magandang masterpiece. The same also with our Lord. Para na makabuo siya ng isang masterpiece, merong mga salitang kailangan na kailangan nating matutunan. At ito po ang iisa-isahin natin at sana po ay maunawaan natin itong lahat. Ano po? Siyempre, mga kasama natin, mga kapatid natin wala rito, sayang naman yung mensahe. Kaya nga minsan, nangihinayang ang inyong mga pastor, ang mga church leaders, kung hindi tayo nakaka-attend ng ating gawain. Anyway, kung ikakatwira naman natin, meron tayong Bible sa bahay, siguro naman kung talagang excuse tayo,
okay lang po iyon sa Panginoon. Ano po? Pero pilitin natin maka-attend sana doon sa mga gawain. Kauna-unahan, ang kailangan daw natin ay pater. Yung mismo magpapalayo. Yung pupuho mismo ng palayo. Ano? Kailangan po natin yan. Pangalawa, putik o clay ang tawag nila. Ano po? Pero sa ngayon, marami ng klase. Yung mga materyales na po pwedeng gawing palayo. At kung mapapansin natin, napakarami pong bagay yan. Hindi naman po basta putik, kung hindi marami pang bagay, katulad ng mga ceramics. Ano po? Iyan ang mga kailangan natin. Pangatlo, wind. Ibig sabihin yung pinakagulong niyan. Then pang-apat, water o tubig. At yung panglima, kiln. Ito mismo yung tinatawag natin ito yung mismo pinaka-furnace. Ano po? Yung moldihan mismo. Ito yung mismong may apoy. Doon ipapasok yung palayo para makuha talaga yung pinaka-tuyo o tamang temperatura ng palayo. Ano po? Yung 5 bagay na yan ngayon, ano ba yung nire-represent niya sa salita ng Panginoon at sa atin mismo? Una, pag sinabi natin the butter on our journey this morning represent God. Siya mismo yung magpapalayo. Kaya sinawag na Potter's hand. Ano po? Siya yung ating Diyos. He is the master potter. He is the authority of creativity. Siya, mga kapatid, ang lumikhala sa ating lahat. Ano po? Then, look at the world around us. Tingnan natin yung mga bagay na nakikita natin. Kung mapapansin natin, nandyan ang araw, nandyan ang hangin. Lahat yan ay gawa ng magpapalayo para sa atin. At paano ba naman yun sa atin? Ang sabi sa atin, He is all, sabi sa atin, powerful, all-knowing, all-present, and never changing. Lahat ng paghulma, lahat ng pagmolde ay gagawin mismo ng ating Diyos para sa atin. Ano mang bagay. Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid, o huwag tayong mag-agam-agam kung may mga nagagawa tayong hindi natin sinasadya na nagiging hindi kalugod-lugod sa ating Diyos, mga kapatid. Ano po? For example, bata ka pa, bigla ka nag-asawa. Halimbawa, ibig sabihin, hindi na pagplanuhan. Pero, magmumukmo ka ba sa bahay? Hindi, kapatid, sapagkat muli ang Diyos ay nandyan para moldehin tayo, mga kapatid. Nakaaway mo ang iyong magulang na pagsalitaan mo ng pangit bilang anak. At ganoon din ang magulang sa anak. Mga kapatid, huwag mo iyon ipagwalang bahala sapagkat pagbalik mo sa Diyos, muli kanyang momoldehin, mga kapatid, doon ayon sa plano niya para sa iyo. Ano po? Kaya lang, mga kapatid, iba't iba klase ang pagmolde sa atin ng Panginoon. Ano po? Siyempre, nakita niyo naman, iba't iba yung mga mukha. Ano? Pero at least may mukha. Di ba? At least, may magaganda, may talagang pogi, talaga namang napakaganda ng pagmolde ng ating Panginoon. Ay minsan napansin mo, bakit naman ganito ang aking ilong? Di po ba? Kapatid, huwag kang mag-alala sapagkat magtaka ka o ikaw ay magdamdam kung ang ilong mo ay pabaliktad. Pag umulan, papasukan ng tubig yan. Kapatid, nilikha pa rin tayo ng tama ang posisyon ng ating ilong. Tama ba, Brother Bear? No? Huwag tayo mahiya. Ibig sabihin, ipagmalaki natin iyan. Ano po? Hindi tayo mahihirapan ng ating Panginoon. Proverbs 20:24, ano sabi? Si Yahweh lamang ang nagtatakda ng ating landasin. Tingnan niyo po Kaya huwag ipagyabang ang iyong lakbayin. Lahat ng bagay na lalakaran natin, lahat ng bagay na ma-accomplish natin, kapatid, galing po yan lahat kay Yahweh, sa ating Panginoon. Kaya, napakasarap ng pakiramdam natin pag alam natin ang Diyos ang nagkagabay sa akin. 404 na FPS, like sugar, I don't care. Importante, ang Diyos kasama ko. Yun ang pinaka-importante sa akin. At alam kong hindi niya ako pababayaan, mga kapatid. Iiyak ko man yan ang hindi nila nakikita,
Malungkot man ako na hindi nila nakikita, pero kapatid, sa totoo lamang, andun pa rin ang faith ko na hindi ako pababayaan ng ating Panginoon. At syempre, sa tulong ng inyong mga panalangin. Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos, tama naman po, di po ba? Para sa mabuti, kasama ang nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Mga kapatid, lahat tayo merong plano na napakaganda, perfect ang Diyos para sa atin. May planong perfecto raw ang Diyos para sa atin. Kami halimbawa, tayo lahat dito, yung talino, di ba nabanggit ko sa inyo? Bakit napakatatalino ng tao? Bigay iyang wisdom na yan ng ating Panginoon. Ang bata, bigyan mo ng tablet, huwag mong turuan, mapapag-aralan niya yan. In 1 month, 2 months, hanggang 6 months, siya mismo mag-ooperate ng tablet na yan. That is only a technology na makikita natin na alam ng tao i-operate. Bata pa lang ha, halimbawa 3 years old, 4 years old, madali niyang natututunan. Bakit? Dahil may talino o karunungang ibinibigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lang basta yung talino na nakukuha natin sa eskwelahan. Ano po? Iyon ang kailangang makita natin. Hebrews 12:2, anong sabi? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pahalagahan natin ito mga kapatid. Kung ano tayo ngayon, kung sino tayo ngayon, alam natin ang Diyos mismo ang nagmolde sa atin mga kapatid. Philippians 1:6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Heso Kristo. Ibig sabihin, hanggang sa Kanyang pagbabalik mga kapatid, ay darat na niya tayo mga kapatid na nasa maayos na kalalagayan. Ano? Minsan na-sermon natin yan o na-preach na natin na tayong lahat mismo dito sa ibabaw ng lupa, pag tayo mismo ay anak ng Diyos, kapatid, kahit anong mangyari, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos mga kapatid. Walang mangyayari sa atin, hindi niya tayo pahihirapan dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Hindi tayo daranas ng kahirapan mga kapatid, basta tayo mismo ay nasa piling ng ating Panginoon. Iyon po ang pinakatandaan natin mga kapatid. Hindi tayo maghihirap dito sa lupa, hindi tayo mahihirapan. Ano mang bagay ang dumating sa atin dito, lahat mga kapatid. Pangalawa, putik, the clay. Tayo yan mga kapatid. Pag sinabi natin clay o putik, ano sinabi ng Genesis 2:7? Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Kung ito raw ay nire-represent natin, at kung babalikan natin yung Jeremiah, chapter 18 verses 4-6, ang sabi rito, kapag ang ginagawa niyang palayo ay nasira, hinahalo niyang muli ang putik at hinuhugisan ng panibago. Kapatid, hindi ito yung literal na palayo na nakikita natin, ha? Ano po? Ulitin natin. Sino bang hinuhulma, sabi sa atin dito? At sino ba mismo ang hinahalong muli mga kapatid? Yun mismo mga kapatid, yung espiritu na nasa atin mga kapatid. Yung ugali natin, yung innermost part ng ating pagkatao. Ibibigay niya yan mga kapatid. Iuhugis niya muli yan para tayo ay mapunta doon sa kung anong iniisip sa atin ng ating Diyos. Verse 5, pagkatapos sinabi sa akin ni Yahweh, O Israel, wala ba akong karapatan gawin sa iyo ang ginawa ng magpapalayo? Sa putik na yon, kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayo mga kapatid. Isaiah 45, verse 9-10, ang palayok ba ay makakatutol sa gumawa sa kanya?
May tatanong ba ng putik sa magpapalayok kung ano ang ginawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay ang gumawa sa kanya? Sanay. Na hindi sanay ang gumawa sa kanya. May anak bang magtatanong sa kanyang ama, bakit ikaw ang aking ama? At sa kanyang ina, bakit mo ako ipinanganak? Kapatid, simple lang. Ano po ang sinasabi ng talatang ito? Doon sa talata, kung titignan natin mga kapatid, ipaubaya natin sa Diyos lahat. Kung ano yung plano ng Diyos para sa atin, huwag natin kukontrahin. God is God, mga kapatid. Ano po? Hindi po pwedeng, hindi, ito ang gusto ko eh. Bukas ng umaga, kailangan makuha ko to. Bukas ng umaga, kailangan ganito ako. Gusto ko nga, first honor ako eh. Eh pagdating naman sa bahay, hindi ka naman nag-aaral. Maglalaro ka lang. Manonood ka ng ng TikTok. Ano? Hindi mangyayari ang iniisip mo. Ngayon, hayaan mong ang Diyos mismo ang magbigay sa iyo ng bagay na ipinapanalangin mo. At syempre naman, kapatid, gawin naman natin ang ating part. Ano po? Isaiah 64:8, anong sabi? Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming ama, kami ang putik, at ikaw ang magpapalayok, ikaw ang sa amin humubog. Ayan, doon po, ano? Ibig sabihin, yung mismo magpapalayok, ang ating Diyos mismo, ang humubog sa atin. Wala nang iba po, ha? Yan ang sinasabi sa atin. Pangatlo, the will. Yung umiikot mismo sa ilalim. Ito po yung mga, since umiikot siya, sabi natin, may will na minsan nasa ilalim, minsan may nasa ibabaw. And this is represent the challenges of life. Lahat ng bagay na dinaranas natin ay ito mismo ang kailangan nating maunawaan. James 1:4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na dinaranas natin, ano ang kailangan natin? Isa lang ang hinihiling dito, yung magpakatatag. Labanan natin yung mga kasalanan, mga tukso, hanggat maaari, at lahat ng bagay na hindi nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, yun po yung kailangan natin mga kapatid. Ano po? Romans chapter 5 verses 3 to 5. Ano po ang sabi? Hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso mismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa ating mga kapatid. Ano po? So, napakasarap basahin talatang ito kung lulubusin natin na yung uunawain natin at mismo itatanim natin sa pinakamalalim na bahagi ng ating buhay. Pang-apat, tubig, the water. Water represent the Word of God. Bakit ba napakahalaga ng the Word of God, mga kapatid? Ano po? Kasi ang the Word of God, simple lamang. Siya po mismo ang nagbabago sa tao. Yung Word of God. Any Word of God na mababasa mo sa Biblia, huwag kang matakot na tamaan ka. Ano po? Dahil kung titingnan natin, kung tayo, iisipin natin at makikita kung sino ang tinamaan sa pamamagitan ng mga buntlik-buntlik sa katawan. Halimbawa, isang tama ng salita ng Diyos, isang buntlik, ay baka yung mukha ko ngayon, puro buntlik na. Ano po? Ibig sabihin, lahat tayo. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, minsan masakit po. Ano po? Pero huwag tayong mag-alala doon. Kasi nga, sabi nga natin, hindi naman natin malalaman ang lahat ng bagay, lalong-lalo na pagdating na hindi natin kilala kung sino yung kakampi natin at hindi natin kilala kung sino ang kaaway natin. If we know God, we must also know
Satan, mga kapatid. Ano ba ang mga technique? Ano ba ang mga ginagawa ni Satan para sa isang Kristiyano upang siya'y masira? Alam natin siya ngayong iwasan. Kaharap mo na pala, akala mo pa rin, hindi si Satan ang kaharap mo. Ano po? Kaaway na pala ang kaharap mo, pero ang pakaramdam mo, kakampi mo pa rin. Napakarami niyan, mga kapatid. Mind you, buklatin nyo mga kapatid, yung mga FP nyo. Akala nyo minsan nyo nagsasalita, maganda, pero sa totoo lang. Ibig sabihin, hindi nyo naman pala totoong kakampi. Po? At alam natin na naranasan natin yan. Siyempre, magko-comment sa'yo na ma-share ka, wow, you are blessed. Pero sa totoo lang, iniisip nun, iba. Nag-post ka sa may tulay, ang iniisip nun, ibalaglag ka sana dyan. Tingnan natin lahat po yun, mga kapatid. Mga simpleng bagay, ang sinasabi nga natin, baka naman yung salita sa atin ng salita, ay hindi naman pala talaga natin kakampi. Ano po? Sabi sa atin, water, represent the Word of God. Hebrews 4:12. Pakinggan po natin. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinman tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga, ano sabi? Kasu-kasuan at buto. Takos hanggang buto, mga kapatid. Bakit kasu-kasuan at buto ang sinabi, mga kapatid? Covered na nga yan eh. Pero tumatangos pa rin daw doon, mga kapatid. At sa nakakaalam na mga iniisip at binabalak ng puso. 1 Peter 1:23. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng bining nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Word of God, mga kapatid. Diyan tayo muling isinilang. From our biological parents, sa father, mother natin, o magulang natin sa laman, meron tayong isa pang sinilangan, mga kapatid. Ito nga po yung sinasabi sa atin. Ano ang sabi? Sa pamamagitan ng salita ng ating Diyos, tayo ay muling ipinanganak. Kaya po napakahalaga ng Word of God para sa ating lahat. John 6:63. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. 2 Timothy 2:15. Sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. So, yun po yung sinasabi sa atin. At panglima at panghuli, ito mismo yung hornuhan. Ito mismo yung moldehan. Ito yung medyo mainit, may apoy, the kiln. Ano po? Ano yung sinasabing kiln na yan? Bakit na-represent yan na apoy, mga kapatid? We all know that our God is a consuming fire. Ano po? So, ibig sabihin, lahat ng mga kasalanan ng tao sa pamamagitan ng unang panahon sa Old Testament, nag-aalay tayo ng mga hayop, ng mga dugo, at iyon mismo ay kinukonsume ng ating Panginoon. He is our consuming fire. Pero ngayon, mga kapatid, yung sarili natin mismo ang kailangang ihandog natin sa ating Panginoon. Ano pa sabi ng 1 Thessalonians? Chapter 5, verses 19 to 20. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos, mga kapatid. Yan po yan, ano? Makikita natin na napakahalaga ng Espiritu. Sige, faith. The Holy Spirit dwells within believers and transforms them into the temple of God. Yung Holy Spirit daw na ipagkakalob sa bawat isa sa atin, sa puso natin, sa isip natin, mga kapatid, simple lang ang trabaho yan. Aside from serves as bridges from ourselves to the Lord, meron pang trabaho yan. Itinatransform daw ng Holy Spirit doon sa mga believer
yung pagiging temple of God, mga kapatid. Kaya ipagpalaki natin sa sarili natin. Thank you, Lord. Ginawa mong templo ang iyong lingkod. Kaya pagising mo sa susunod na linggo, isipin mo lang yan. Thank you, Lord. Ginawa mong templo ang iyong lingkod. Tulog pa ako. Wala ang mangyayari. Ibig sabihin, tinanggap mong templo ka ng Lord, hindi mo kailangan makipaglokohan sa Panginoon. Ako, pag sinabing templo ka ng Lord, 6 o'clock, gigising ka, pwede na yan. Kape ka agad. Dasal, panalangin, anong sasabihin mo? Thank you, Lord. Ginawa mong templo ang katawang ito. Ang templo, ang katawang ito ng iyong lingkod. Lahat yun, kapatid, darating ka sa church. Pagtungtong na pagtungtong mo dyan, isa lang ang sasabihin mo, tagumpay ako. Templo ako ng Panginoon. Ano po? Pero hindi ko sinabing perfecto tayo lahat, mga kapatid, ha? Even myself, hindi ako perfect, mga kapatid. Nagkakasala ako. Nagkakasala rin tayong lahat. Pero ano sinasabi natin? Pilitin nating maka-attend. I-please natin ang Lord. Hindi naman sinabi niya 100% eh. Sabi nga naman ng Pastor Chris, meron pa sa Bible na tinatawag tayo, bukas, kung pwede bang ipinangako sa iyo, gigising ka bukas. Ay, alaran mo sa Bible, sinasabi sa atin, 100% pag tinanggap mo ako at hindi ko gumawa ng kasalanan, ikaw ay 100% holy. Hindi po gano'n ang salita sa Biblia, mga kapatid. Ano po? Pilitin lang natin makapagtungkol. John 16:13. Tingnan po natin ito. 1 Corinthians 6:11. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Tingnan nyo pinawalang sala kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, pinawalang sala lang tayo lahat, mga kapatid. At hindi po pwedeng tumanggap ka, ay tumanggap na ako Kristiyano na ako At doon na lang ako sa bahay, sa kama, matutulog na lang ako. Hindi po pwedeng wala akong gawin, mga kapatid. Ano po? Meron tayong kanya-kanyang tungkulin upang, sabi nga natin, pagdating daw ng paghuhukom at doon sa judgment ng ating Panginoong Hesus, ay doon niya tayo hahatulan ng naaayon sa kanyang kalooban. John 16:13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Ano po? Deuteronomy chapter 4, verse 24. Anong sabi sa wikang Pilipino? Sapagkat si Yahweh ang iyong Diyos ay tulad ng naglalagablab na apoy, a consuming fire, at siya ay mapanipuguing Diyos. Siloso. He is a jealous God, mga kapatid. Ano po? Siloso si Yahweh. Pag sinabing siloso si Yahweh sa Bible, sa tao, pag siloso, para bang naiinis ka, nagagalit ka, ayaw mong makitang kasama niya, o kasama niya yung kinakaayawan mo. Nagseselos ka. Pero sa Bible, pag sinabi sa atin, siloso mismo si Yahweh, mga kapatid. Si Yahweh, isang beses lang yan nagsasalita. Ang salita niya mismo, hindi yun bumabalik sa kanya nang walang katuturan. Siya ay Diyos, mga kapatid. Pag sinabi niyang seloso siya, 100% mga kapatid. Magagalit siya kung tayo ay may mga iniidolong bagay. 100% mga kapatid. Iyon si Yahweh sa Biblia. Yan ang sabi sa atin. Sa English, ang sabi, ESV, for the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Kapatid, ano mga kasalanan natin?
kayang i-wash out ng ating Panginoon yan. In the Bible, sabi nga sa atin, God is like a consuming fire for two main reasons. Number one, to consume the sin offering or to consume the unworthy sinner. Nilinisin niya tayo. God is jealous if you worship any other God. Hindi lang repulto, kung hindi na mga lahat ng bagay na mas pinapahalagahan pa natin kaysa sa ating Panginoon. Ano po? Last verse. Ano ngayon ang natutunan natin, kapatid? O last frame. Tingnan natin. So what have we learned? Just let God be God and surrender to Him. Ano bang bagay, kapatid, na meron tayong nasa sa isip, nasa sa puso, o sinasa loob, mga kapatid? Ano bang bagay sa isip natin mismo na may iniisip tayong hindi maganda sa ating kapwa? O may mga bagay na nagtatampo tayo dahil napagsabihan tayo, dahil may mga bagay na napagsalita sa atin ng pangit, o may mga bagay mismo sa loob ng ating pamilya na hindi maganda ang nangyayari. Anong sabi sa atin? Ipaubaya natin iyon lahat sa Diyos, mga kapatid. Huwag natin salubungin ito ng galit. Bakit? Kasi ang galit mismo ay galing saan? Galing sa kaaway. Akala natin tamat na galit tayo. Tayo ang matanda. Tayo yung may pera. Halimbawa, tayo yung nagpapakain sa loob ng tahanan. May karapatan ka na bang magalit ng magalit doon sa mga pamilya mo mismo na hindi katulad ng ginagawa mo para sa kanila? Hindi po, mga kapatid, dahil iyon ay gawa ng kaaway. Let the master takes pleasure in forming his masterpiece. Hayaan natin ang Panginoon ang humubog sa atin. Doon sa ugaling meron tayo, doon mismo sa puso natin. Ano mang bagay, kapatid, na minsan naguguluhan tayo, minsan nagkakaroon tayo ng lungkot, agam-agam, hayaan natin ang Diyos mismo ang magbigay sa atin ng kapayapaan, pag-ibig at katahimikan sa loob ng ating tahanan. And to all my brethren in faith, para sa inyong lahat, mga kapatid, by grace you have been saved through faith. And this is not of yourselves, it is God's gift, not of works, not anyone can boast. Walang dapat ipagmayabang ang bawat isa. Hayaan natin ang Diyos, hayaan natin siyang hubugin tayong muli. Kung meron man tayong pagkukulang, ihingi natin ang tawad sa Kanya. Kapatid, pag-isip mo kinabukasan, muli, isa ka na namang masterpiece ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na simpleng sermon, simpleng preaching, Panginoon. Sana, Panginoon, maunawaan namin kung gaano kahalaga ang iyong salita bilang Father's hand, Panginoon, o ang Diyos na magpapalayok, Panginoon. Ikaw ang humuhubog, ikaw ang gumagawa sa buhay namin. Ikaw ang nagpaplano. At ayaw mo, Panginoon, na mapahama kami. Ayaw mo na yung iyong ginagawa, Panginoon, ay hindi perfect. Kaya sana, Lord, makita namin lahat ito. Alam namin, O Diyos, may mga elemento na kailangan sa isang palayok, Panginoon, upang maging maganda ang kalabasan nito at resulta. Ito nga, Panginoon, kauna-unahan ay dahil sa tulong mo, Panginoon. Lord, alam namin na nang dahil sa iyo, Panginoon, ikaw pa rin ang nagbibigay sa aming lahat. Ang mga bagay katulad ng salita mo, Panginoon, na patuloy na nagbabago sa amin,
Ang Holy Spirit na nasa iyo, Panginoon. Ang Word of God. Ang sinasabi namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na napakagaling daw para sa amin. Napakagaling daw para sa amin. At higit sa lahat, Lord, kailangan lamang namin. Hayaan namin ikaw mismo ang mag-rule sa buhay namin lahat. Iayos mo, Panginoon, ang aming kalooban. At Panginoon, higit sa lahat, Lord, anumang bagay ang nagagawa namin na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyo, muli, O Diyos, hulmahin mo kami bilang perpektong nilalang mo, Panginoon. Bilang mga anak mo, Panginoon, na nagmamahal sa iyo. Panginoon, alisin mo sa amin ang mga galit. Alisin mo sa amin ang mga problema. Alisin mo sa amin yung mga agam-agam. Bagkus, Panginoon, sa oras na ito, kami pong lahat ay nananalangin, nabigyan mo kami ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng pag-ibig. At bigyan mo kami, Panginoon, ng katahimikan. Higit sa lahat, Panginoon, sa loob ng aming tahanan. At lahat ng aming kapatiran, Panginoon, ay dinadalangin din namin. Lahat po, Panginoon, sana po, Lord, tatagpuin niyo rin ang kanilang mga pangailangan. Any provisions as part of our lives, Panginoon, especially financial provisions, yung mga pag-aaral lalo ng mga bata, Panginoon, anumang pangarap nila, anumang pangarap ng mga magulang nila, yung desires mismo ng puso nila, Panginoon, ay dalangin namin ngayong umaga na ipagkaloob mo sa aming lahat. Bilang mahalagang likha mo, Panginoon, ito naman ay papahalagaan din namin. Dahil alam namin, O Diyos, lahat ng narinig namin, lahat ng mga sinalita mo para sa aming Panginoon, ay hindi iyon babalik, Panginoon, sa iyo. Na alam mo, ang plano mo, Panginoon, ay kami ay gawing perpekto na nilalang mo. Maraming salamat, O Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na papuri pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.